ang armas na sinasabing maaaring makapagpaluhod sa mundo. Tinatawag ito na ang Spear of Destiny o ang sibat ng kapalaran. Ngunit nasaan na nga ba ito? Ikukuwento ko sa inyo mga katinagalog ko ang pinagmulan ng sinasabing banal na sandatang ito. Ang misteryo ng sibat na ito ay talaga namang ikinamangha ng mga tao sa loob ng ilang libong mga taon. Sinasabi na ang sibat na ito ay may kinalaman sa noon ay ang pagsasakatuparan sa layunin ni Jesus na iligtas ang mundo sa kasalanan na pinaglugbukan nito. Ngunit paano nga ba ang kwento na ito ay nagsimula? Ayon sa kwento na matapos ang matinding parusa na inabot ni Jesus mula sa mga sundalong Romano, dinala ito sa burol ng Golgotha. Ito ay upang doon maging ganap na ang hatol para sa kanya. Matapos na siya ay ipako, inabot pa ng 9 na mga oras bago ito ay tuluyan na malagutan ng hininga. Ayon sa Mark chapter 15 verse 37 hanggang 39. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal nang makita kung papaanong namatay si Jesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. John chapter 19 verse 31 hanggang 34. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga. Dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga, kaya't hiniling nila kay Pilato, ipabali ang binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng 2 ipinako kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang pulang likido at tubig. Dahil sa ginawa ng sundalong Romano na si Longinus, ang ordinaryong sibat na ito ay naging isa ng banal na reliko. At ang reliko na ito, mga katinagalog ko, ay ang siya naman na nagsimulang pag-agawan ng mga pinakamalalakas na mandirigma at hari sa kasaysayan nating modernong tao. Ayon sa alamat na kung sino man ang nagmamay-ari sa dulo ng sibat na ito ay magkakaroon ng kapangyarihan upang sakupin ang buong mundo. Mapapaluhod niya ang kahit sino pang pinakamalakas na bansa sa mundo. Nagmula ang mga alamat na ito dahil ang mga nagmay-ari sa dulo ng sibat na ito ay talaga namang nakasakop sa ginagalawan nito na mundo. Si Constantine the Great ay isa sa mga nagmay-ari ng dulo ng sibat. Ayon sa tala na sa lahat ng pinanalo nitong laban ay kasama nitong iwinawagayway ang sibat. Ang mismong reliko na ito ay ang naglagay sa kanya sa pwesto bilang ang bagong emperador ng Roma, ang pinakamalakas na imperyo ng sinaunang mga panahon. Isa pang sinasabing ipinanalo ng sibat na ito ay ang pagsakop sa Antioch. Ang mga crusader noon ay halos wala ng pag-asa pa na manalo. Ito ay laban naman sa hukbo ng Kerbogha. Ngunit tila ba milagro na nakita nila ang sibat na nakatago sa altar ng templo ng apostol na si Pedro. Dahil dito nabuhayan sila ng loob, kaya naman ang imposibleng ipanalo na labanan ay biglang umayon sa kanila ang kapalaran at naipanalo nila ang laban. Isa pa sa nagmay-ari nito ay ang hari na si King Charles IV, isa pang emperador ng Roma at ang sikat na hari ng Bohemia. Unang itinago ang talim ng sibat na ito sa kastilyo ng Karlstein, kasama ang iba pang mga relika na siya namang sadyang kinagigiliwang kolektahin ng hari na si Charles IV. Ngunit nang ito ay pumanaw, nakuha ang sibat ng kanyang anak na si Sigismundo. Dinala ng bagong hari ang sibat sa Nuremberg. Doon na natili ito hanggang dumating sa kanilang kaharian ang sigalot na dala nitong si Napoleon. Naputol ang kasaysayan ng sibat ng kapalaran. Ngunit muli itong lumabas sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ayon sa tala na habang rumaragasa ang hukbo nitong si Napoleon sa Europa, itinago ng mga Habsburg ang relika
sa kaban ng kayamanan ng Vienna. Dito nahawakan ni Adolfo mismo ang sibat ng kapalaran sa kanyang mga kamay. Ayon sa paniniwala ng diktador na ang sibat na ito ang magdadala ng tagumpay sa kanya sa plano niyang dahan-dahan na pagsakop sa buong mundo. Ngunit kung hawak nitong si Adolfo ang sibat, bakit siya pa rin ay natalo? Matapos ang paghahasik ng lagim ni Adolfo sa buong mundo, natagpuan ng isang sundalong Amerikano ang sibat. Ayon sa tala na itong si Smith Patton ang nakakuha sa relika. Ito ay nang suguri nila ang taguan ng mga tauhan ni Adolfo sa ilalim ng kalupaan. Alam na alam nitong si Smith ang alamat. Ayon sa kanya na kinailangan niya na tanggihan ang temptasyon. Ayaw nitong kunin para sa kanyang sarili ang sibat ng kapalaran. Kaya naman isinuko niya ito sa nakatataas na opisyal sa kanya. Ayon sa tala, isinauli daw ng Amerika ang sibat sa bansang Austria kung saan naman talagang ito ay nagmula. Simula noon nanatili na ang relika sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isipan ng madla nasaan ang sinasabing kapangyarihan ng mahiwagang sibat ng kapalaran. Ngunit dumating ang panahon at tila ba nasagot na rin ang katanungang ito. Ayon sa tala na ang edad ng sibat na ito ay dapat ng ika-8 siglo pa. Ngunit nang isinalang ang sibat na nasa Austria sa pagsusuri, lumalabas na ito ay ginawa ng ika-3 o ika-4 na siglo na AD. AD mga katinagalog ang ibig sabihin ay Anno Domini, matapos na ipako si Kristo sa krus mga katinagalog ko. Lumalabas na tapos nang ipako si Kristo sa krus ng ilang daang taon bago ang sibat na kanilang hawak ay ginawa. Ngunit nasaan ang totoo? May mga nagsabi na hindi naman talaga isinauli ng mga Amerikano sa Vienna ang totoo na sibat. Sa halip ay gumawa sila ng katulad nito at ipinalit sa totoo. Kaya naman mga katinagalog ko, magpasa hanggang ngayon, wala pong nakaalam kung nasaan na nga ba ang totoong sibat ng kapalaran at kung sino ngayon ang totoong nagmamay-ari at may hawak nito. Nadagdag pa ito ngayon sa mga listahan ng mga nawawalang pinakamahalagang relika sa buong mundo. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan nga ang sinasabing sibat ng kapalaran? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.